Isang magandang umaga po sa bawat isa. Sa oras pong ito, tayo po ay muling sasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng online. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa buong isang linggo na tayo ay Kanyang ginabayaan at hiningatan at pinagpala. Pasalamatan natin ang Kanyang kabutihan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa mga oras na to, kami po ay muling sasamba sa iyong pangalan. Patuloy po na pagpalain mo ang bawat sasamba sa oras na to, Panginoon. Panginoon, kung meron man kaming nasumpungang pagkakasala, humihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagagawa. At patuloy mo kaming linisin ng banal mong dugo upang kami, Lord, ay maging karapat-dapat na patuloy na sumamba sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, na malaya po kami muling makalalapit at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Sa oras pong ito, na pagpalain mo ang aming pagsamba, na anuman ang gawa ng kaaway ay hindi po siya tatagumpay. Dahil po, Lord, ikaw ang aming Diyos na patuloy namin sinasampalatayanan. Salamat, Panginoon, na pagpapalain mo, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mensahe, na patuloy na ikaw ang maitaas sa iyong dakilang pangalan, at pati ang mga mensahe na aming maririnig. Ito po, Panginoon, ay aming magamit sa araw-araw. Panghawakan mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Maging focus po ang bawat isa sa pakikinig na iyong mga salita. Maunawaan po namin, Lord, ang lahat po ng aming mapapakinggan. At magamit po namin ito. At mahayag po namin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Hindi, Panginoon, sa buong kabuuan ng aming pagsamba, ikaw ang maitaas, maparangalan ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat muli. Sa iyo po namin ito ibinabalik sa pinakamataas na papuri. Salamat, nagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoon Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga. God bless po sa bawat isa. Salamat po sa mabiyayang mensahe ng Panginoon, at ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagkakaloob. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10, honor God in everything you own, give Him the first and the best. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy, Lord, na pag-sustain ng aming mga pangangailangan. Salamat, Lord God, sa contentment na aming nararanasan sa kabila, Panginoon, ng krisis na ito, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Lord, ay muli, Lord God, ay magbabalik kami ng aming mga pagpapalang natanggap mula sa iyo, Panginoon. At ang mga pagpapalang ito ay gamitin mo, Lord, na kapakipakinabang, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang aming mga buhay ay patuloy mo, Lord God, na pagpalain, na maranasan namin, Lord God, ang kabutihan mo at yung mga pagpapala mo, Lord God, sa araw-araw. Sa iyo po namin ito ay pinagpapasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Para po sa inyong mga offering, ay maaari niyo pong ihulog mula po sa mga details na nakikita niyo po sa inyong mga screen. Maraming salamat po, at maranasan natin ang pagpapalan nagmumula sa ating Panginoon. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no
mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. My patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. It's wider, it's stronger, it's higher, it's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. kapatid, purihin po ang Panginoon sa araw na ito na tayo po ay magkasama-samang manambahan sa ating Panginoon sa kabila po ng pandemic. Hindi man po physical, tayo naman po ay nagkakaisa sa espiritu.
Ngayong umaga po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ating pong pag-aaralan ay sa Book of Esther at nais ko pong buksan po natin ang ating Biblia sa chapter 4 verse 14 ng Esther. Sabi po, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan, anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Tayo po muna ay dumalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa araw na ito. Salamat po na kami ay makapanambahan sa kabila po ng aming kalagayan. Panginoon, kami po ay lumalapit na may kababaang loob sa iyo. Anumang po nakita niyong karumihan, kasalanan sa aming mga puso, patawarin niyo kami at linisin. At sa oras na ito, Panginoon, akin pong idunudulog sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Kayo po ang magbukas ng aming puso at kaisipan at anumang po mga hadlang na nais gawin ng kaaway, sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa aming isipan, sa aming puso, maging sa kapaligiran. Malaya po kayo, Panginoon, na magturo at patuloy din po na ako na yung lingkod, itago mo sa iyong likuran. Kayo po ang magsalita sa umagang ito. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinabagatan ko pong The Purpose of a Woman Believers. So ano po ang layunin sa mga babaeng mananampalataya? Minsan po nakapanood ako ng isang episode sa programa po ni Willie, yung Wawawin. At meron po isang bata siya na tinawag, pinapakyat niya sa stage at kanya po itong in-interview. Mga 4 years old ata po ang edad niya. Baka po yung iba sa inyo napanood yun. Tinanong po niya yung bata. Sabi niya po sa bata, ano ang gusto mo sa paglaki mo? Ang sagot po ng batang babae, ay gusto ko po maging nanay. Eh di, nagtawanan po ang mga tao at si Willie naman ay sinundan ng tanong, bakit mo gustong maging nanay? Sabi niya, gusto ko kasi maglaba, gusto ko magluto, gusto ko maglinis, gusto ko mag-alaga ng baby. So, alam mo mga kapatid, totoo naman po na hindi matatawaran ang gawain ng isang ina, isang asawa, napakahirap pong gampanan, pero alam niyo po ba na hindi lamang po doon nagtatapos yung ating gampanin o hindi lang po yun yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Sabi po, ang halaga ng babae ay nakabase sa kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay niya. So totoo po na isa sa malinaw na layunin nga po yung gampanan po natin ng pagiging ina at pagiging asawa. But meron ang Diyos din po ay meron pa pong mas highest pa rin po na layunin sa buhay natin. So ano po ang mahalagang layunin ng Diyos sa buhay ng babaeng mananampalataya? Ngayon pong gabi o umaga, ating pong pag-aralan ng 3 bagay. Ano po yung purpose? Una po, the purpose of a woman's beauty. Yung pong layunin ng kagandahan ng isang babae. Ano po ba ang layunin ng kagandahan ng isang babae na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? So bago po natin to ipagpatuloy, nais ko po munang ating balikan yung pong istorya nitong Book of Esther. Ito pong Book of Esther ay nasulat ng ang mga Hudyo po ay sila ho ay bihag ng mga nito po ng mga Persian sapagkat ito pong Esther na ito ay naisulat sa pangyayari po doon po sa Susa, ang capital city po ng Persia. At nung panahon po na yon, ang hari po ay si Haring Artajerjes. Nung paghahari ni Haring Artajerjes, minsan po ay nagdaos po siya ng piging para po kanya pong ipakita yung kanya pong kapangyarihan, yung kanya pong kayamanan, yung kanya pong mga ari-arian. At ang kanya pong reyna ay may bukod din pong piging. So, nung ika-4 na araw na po ng piging, ipinatawag niya po ang kanyang reyna para ipagyabang yung kanya pong kagandahan, ipagmalaki ang kanyang kagandahan. At ipinasusuot niya dito ang kanyang korona. Pero nung siya ho ay ipasundo ng hari, hindi po sumama ang reyna, hindi po siya tumugon sa panawagan ng Haring Artajerjes. Dahil po doon, nagalit si Haring Artajerjes at nagtanong siya sa kanyang mga tauhan kung ano yung dapat gawin
sa ginawa ni Reyna Basti. Ang sabi naman po ng mga tagapayo ng hari, kailangan po na magkaroon ng karampatang parusa sapagkat kapag hindi ho binigyan ng karampatang parusa, pwede hong gayahin ng ibang kababaihan doon po sa lugar po ng Susa. So, sa madaling salita po, ito pong si Reyna Basti, siya po ay naparusahan at ang kanyang sambahayan. Lumipas po ang mga panahon na na-miss ni Haring Artajerjes ang kanyang reyna at ito po ay napansin ng kanyang mga tauhan. Kaya po, lumapit sa kanya ang ilang tauhan niya at siya po ay pinayuhan. Haring Artajerjes, pwede naman po kayong magpahanap ng mga kadalagahan sa inyong nasasakupan. At ito po ay ipagkatiwala kay Hagay na tagapamahala ng harim. Sila po doon ay pagagandahin, lalagyan ng mga pabango, lalagyan ng mga langis, at sa itinakdang panahon po ay haharap sila sa inyo. Nagustuhan ng hari yung payo na ito, kaya ito ho ay isinagawa. So dito ho tayo magsisimula. Ano po ang unang layunin ng mga babaeng mananampalataya? Assuming po na ito pong si Esther ay isa po siya na mananampalataya sapagkat siya po ay isang Hudyo. So, una po, the purpose of a woman's beauty. Ano po ba yung purpose ng kagandahan? Bakit ko po nasabi na kagandahan? Kasi po dito sa verse 7, sabi po, si Mardokai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther. Hadasa naman sa Hebreo. Siya ho ay nasa tahanan ng pinili ng Diyos na bayan, ang bayang Israel o ang mga Hudyo. At siya po ay may tinataglay na kaakit-akit na kagandahan. So dahil po sa kagandahan na kanyang tinataglay, kaya po siya napasali po sa kompetisyon ng magaganda. Mga kapatid, tayong mga kababaihan ay nilikha ng Diyos hindi lamang po para maging asawa o maging ina, kundi yung kagandahan po natin ay nilikha ng Diyos yan para po sa pakikipagtunggali sa mundong ito. Ang tanong ko, anong pakikipagtunggali o pakikipagkumpit ang kinahaharap mo ngayon? Meron ba? Kasi yung kagandahan po, not only physical, but sabi nga, inside and out. Kailangan po ay meron pong kagandahan sa loob, hindi lamang po puro kagandahan panlabas o physical. At yung pong kagandahang panloob, yun po yung source ng kalakasan o katatagan para ho makipag-compete. Si Esther, naniniwala ko na hindi lamang po siya maganda sa panlabas na kaanyuan, kundi maganda din po ang kanyang kalooban. At dahil po doon, sabi nga, siya po ay umattract, nagkaroon siya ng attraction para po siya ay mapili sa kompetisyon. Naalala ko po si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at Abednego, yung pong apat ho na yun na sa panahon po na sakop ang bansang Israel, sila ho ay pinili din dahil matatalino. So alam niyo ho yung mga pinili po ng Diyos na kanyang bayan, meron po talaga siyang ipinagkakaloob na kakaibang karunungan. Ito naman po kay Esther, meron naman po siyang tinataglay na kagandahan. At kakaiba naman po yung layunin ng Diyos kung bakit si Esther ay binigyan niya ng kagandahan. Sabi ko nga po sa inyo, to attract competition. Mga kapatid ko, bilang mga babae, tayo po ay binigyan ng Diyos na beauty to attract competition. Pang-compete. So, kaya anuman po na kompetisyon, pakikipagtunggali ang hinaharap natin ngayon, tandaan nyo na sinangkapan na tayo ng Diyos para ho tayo ay maging panalo sa kompetisyon na yan. So, anuman po yan.
lalo na po sa panahon po natin ngayon. Alam niyo ho, sana hindi po nagbabago yung kagandahan ng loob natin dahil pwede hong mabago ng sitwasyon o panahon natin sa kinakaharap natin ngayon. For example po, dati kayong mabait sa kapwa, mapagbigay, pero sa panahon po na ito, yung kagandahan ng inyong puso ay pwedeng maapektuhan dahil maaari po na yung ating pangangailangan ay sapat lang sa atin. Pero kung talaga po tayo ay sinangkapan na ng Diyos ng totoong kagandahan ng panlabas at panloob, yung pong kagandahan na yun ay kailanman po ay hindi papangit, hindi mapapapangit ng mga sitwasyon nating pinagdaraanan sa buhay. Pangalawa po, na purpose ng kagandahan, para daw po to attract, para po makaakit, para po makagain ng position, power, or authority. Yan. Yung kagandahan po na ito, para po maka-attract daw po ng posisyon, ng kapangyarihan at authority. Dito po sa chapter 2 verse 16, mababasa po natin to 18, kung ano po yung na-attract dito ng kagandahan ni Esther. Sabi po dyan sa verse 16, noon ay ang ika-10 buwan ng ika-7 taon ng paghahari ni Xerxes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Basti. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang parangalan si Esther at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito nagpahayag pa siya ng piyesta opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. So, ano po yung na-attract ng kagandahan dito ni Esther? Sabi po, gusto ko pong simulan, basahin po natin, balikan po natin din yung verse 15 doon sa bandang huli. Sabi po dito, wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hagay, nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. So, nung si Esther na po ang haharap sa hari, kay Haring Artaxerxes, palabas pa lang po siya, papunta pa lang siya sa hari, yung mga nakakita daw po sa kanya, nabighani na. Ano ho? So, alam niyo ho ba na yung kabighaniang ito pong pagkabighani ng mga nakakita sa kanya, ay ito po ay proven na talagang maganda siya. Ano ho? At sabi nga po, nung siya po ay nakaharap na ng hari, sabi po doon sa verse 17, lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. So, tingnan niyo po yan. Yung kagandahan po niya, maliban po sa ipinrub ng mga nakakakita sa kanya, kasi mas maganda po yung marami nagpapatunay na talagang maganda siya. Yung hari po, maliban po sa nabighani niya, sabi po dyan, minahal siya ng higit sa ibang babae. So yung pong kagandahan po dito ni Esther, alam niyo ho ba na ito po yung paraan para ho siya ay mailagay sa posisyon, sapagkat nung siya po ay mahalin ang hari at nabighani niya ang hari, agad po itong kinoronahan. So ano po bang ibig sabihin ng corona? Ang ibig sabihin po ng corona dyan ay ito po ay meron na po siyang posisyon, meron na po siyang kapangyarihan at meron na po siyang otoridad. Alam niyo po, napakaganda, napakaganda na yung beauty niya ho, yun yung naging humata para ho siya ay madala po sa napakagandang posisyon, nagdala sa kanya sa kapangyarihan at nagdala po sa kanya sa otoridad. Alam nyo, ang minsan nakakalungkot na kapag ka ho tayo, parang hindi po din attractive kapag ka, lalo na po yung mga pangbabae, wala pong model na babae. Ang iba naman po, ang nakakalungkot kasi parang ang babae ay isa lang gamit. Pero alam niyo po ba na
higit doon ang layunin ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng beauty. No? Hindi para gamitin po sa masamang gawain, kundi ang layunin po nito ng Diyos, mailagay po tayo sa mataas na kalagayan. Sa lipunan man, sa buhay na ito. Sapagkat tayo ho ay walang pagkakaiba sa iba, kung anong pinagkaloob po sa iba na espiritu, sa mga mananampalataya din po na babae, iisa ang espiritu ang ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo po ay nakatakda na makipag-compete at tayo po ay nakatakda po na magkaroon ng kapangyarihan, ng posisyon, ng otoridad sa mundo ito. So mga kapatid ko, kumusta? Kumusta ang inyong beauty? Saan po ba ito nagagamit? Tandaan po natin, itong beauty na ito ay lumilipas. Pero, kung ito naman po ay nagamit natin para sa layunin ng Diyos, alam niyo ho, hindi ho nasayang yung ating kagandahan. Hindi ho nasayang yung kagandahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So nawa, mga kapatid, yung kagandahan na ito, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po itong kagandahang pang-physical, kundi panloob din. Nawa, nagagamit po natin ito para sa pakikipagtunggali sa mundong ito, para po sa pag-gain ng authority, position, and power. Sapagkat may layunin ang Diyos kung bakit kailangan po na ma-achieve natin ang mga bagay na ito. Pangalawa po, ang layunin po ng posisyon ng babae. So, ano man po yung posisyon na pinaglagyan sa atin ng Diyos, o kapangyarihan, o otoridad, alam niyo po ba na may layunin doon ang Diyos? So, ito po yung pangalawang purpose sa yung woman's position. Ano po ba yun? Sabi po, dyan sa chapter 4, verse 14, sabi dyan, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang inyong angkan, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So dito po, si Esther po, naging reyna na nga po siya dahil kinoronahan na po siya. At siya po ay nasa posisyon na. Sa pagkakataon pong ito, nagkaroon po ng suliranin si Mardukay at ang sambahayang Hudyo. Ano po ang nangyari? Si Mardukay po ay isa po siya sa mga tauhan sa palasyo. Subalit, nung nga pong si Haring Artajerjes ay hindi sundin ang kanyang reyna at ang kanyang reyna ay naparusahan, ang iniangat niya po sa pwesto ay si Haman. Si Haman. At lahat ng tao sa palasyo, sila ho ay yumuyukod at lumuluhod kay Haman. Tanging si Mardukay lang po ang hindi gumagawa noon. At napansin po siya ng mga ibang tauhan at siya po ay isinumbong kay Haman. At nung mapatunayan ni Haman na ito'y totoo, nagsilakbo ang kanyang dugo. At ninais niya na hindi lang si Haman o si Mardukay ang kanyang gustong maparusahan, kundi ang buong sambahayan na ng Hudyo gusto niya pong malipol. Kaya siya ay lumapit sa hari. At ang sabi niya, mahal na hari, meron po sa inyong kaharian na grupo ng mga tao na may sariling batas. Hindi po ito makakabuti sa inyong kaharian. At ito naman pong si Haman ay pinakinggan ng hari, kaya ang ginawa ng hari, ibinigay sa kanya ang singsing nito na pantatak at pinagawa po si Haman ng sulat na nagsasabi na kailangan lipulin yung mga taong ito. Subalit, bago ho nangyari yun, hindi ho, of course, pahihintulutan ng Diyos na malipol ang kanyang bayang pinili. So, dito po tayo papasok. Sabi nga natin yung purpose ng position. Si Esther, balik po tayo kay Esther, na si Esther po ay naging reyna na. So, nung pagkakataon pong ito, nung malagdaan ng hari yung batas na yon na kailangan mamatay ng mga Hudyo, si Mardukay po ay nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa ulo, at siya po ay hindi kumain, nag-ayuno siya. Ganon din yung mga ibang Hudyo. Nalaman nito ni Esther at nabahala siya, kaya pinadalhan niya ng damit sa kanyang katulong si Mardukay. Pero hindi niya ito tinanggap. At ikinuwento ni Mardukay kung ano ang nangyari. So nung malaman to ni Esther,
Sabi ni Esther sa kanyang katulong, sabihin mo to sa kay Mardoquai na delikado kapag lumapit ka sa hari na hindi ka pinatatawag. Ayon kay Esther, 30 araw na siyang hindi pinatatawag ng hari. So, kaya hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng hari kung sakasakali na siya ay lumapit dito. Pero ang tugon naman ni Mardoquai, sabi niya, yun na nga po yung binasa natin sa verse 14, anong malay mo kaya ka nariyan? Baka sa mga pagkakataong ito ay maging kasangkapan ka. So una ho, the purpose ng woman's position o ano po ang layunin po ng ipinagkaloob ng Diyos na posisyon sa babaeng ito o kay Esther upang gamitin na tagapamagitan para sa kapwa Hudyo. Una, para gamitin na tagapamagitan para sa kapwa. Alam niyo po, tayo ho, hindi po lang sa sarili nating kapakinabangan kung saan tayo naroroon ngayon o kung ano man ang ating pong kinalalagyan ngayon. Kung tayo man po ay nasa maayos, mataas na posisyon sa kalagayan sa buhay, tandaan po natin na yan po ay gagamitin ng Diyos para sa panahon po ng kagipitan ng iba. And of course, ito nga po, mga mananampalataya. Si Esther po, kabilang dito sa mga Hudyo, kaya nung pagkakataon na siya po ay nasa posisyon na, tama po si Mardoquai na sinasabi niya, anong malay mo? Baka ka nga napunta riyan para sa ganitong mga pagkakataon. So, alam niyo ho, mahirap po akuin. Siya po ay nasa posisyon na, tama po si Mardoquai na sinasabi niya, anong malay mo? Baka ka nga napunta riyan para sa ganitong mga pagkakataon. So, alam niyo ho, mahirap po akuin ang isang responsibilidad na alam natin na buhay natin ang kapalit. Si Esther po, maiintindihan natin siya literally kung yung kanya pong sinasabi na hindi pa siya pinatatawag. Kasi ayon sa batas, ang sinumang lumapit sa hari na hindi pinatatawag, pwede pong mamatay. Maliban na lamang po kung ituro sa kanya ang gentong setro. So kaya ho, sa pagkakataong ito, na inilagay si Esther doon, may purpose ang Diyos. Sa mga gipit, sa mga mahirap na sitwasyon, yung posisyon niya, yung kanyang power at authority, yun po ay para pantulong po sa mga nangangailangan na kapwa niya Hudyo. Mga kapatid, ano hong meron ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Ano ang iyong kinalalagyan? May layunin po dyan ng Diyos na gamitin para po sa iba, hindi lamang po sa ating pansarili. Pangalawa po, na purpose o layunin ng posisyon, ng power o authority na meron ang babae upang gamitin din po para sa kaligtasan ng kapwa. So, dito po makikita po natin na literally, kailangan po na iligtas ni Esther yung kanyang mga kababayan. So, kaya kailangan po niya na pumunta sa hari. Pero ang kapalit po nito, sa pagharap niya sa hari, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, kamatayan. Pero alang-alang po sa kaligtasan ng kapwa niya Hudyo. Yan. Tandaan po natin, alalahanin natin na ang nagbigay ng posisyon, ng kapangyarihan at authority ay ang Diyos. Kaya ho, kung sakasakali na ito ay manganib, alang-alang sa pagsunod muli sa kalooban ng Diyos, huwag po tayong matakot. Katulad po ni Abraham, sabi ni Abraham, nung hingin sa kanya ng Diyos si Isaac, alam ni Abraham na kung hindi lang po sila kinahabagan at pinagkalooban ng anak, hindi po sila magkakaanak. Kaya naisip niya na kung ang Diyos ang nagbigay, siya din ang may karapatang kumuha.
Kaya huwag mo tayo matakot. Kung nailagay tayo ng Diyos sa posisyon, sa kapangyarihan, sa otoridad, huwag mo tayo matakot kung ito po ay pwedeng manganib alang-alang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Pwede hong ibalik ng Diyos ang higit pa sa ating mga kinalalagyan o tinatangkilik. So, bilang babae, mga kapatid ko, ipagamit po natin yung kalagayan, posisyon natin, kapangyarihan, otoridad sa mga pagkakataong ito, sapagkat tayo po ngayon ay nasa gipit na sitwasyon. Makita po nawa sa atin yung pagiging matulungin at kaya nating ibigay yung ating buhay alang-alang sa ikaliligtas ng ating kapwa. Kaya ho ba natin kahit tayo mga babae na mangaral ng salita ng Diyos sa gitna ng pandemic? Nawa po nandun yung motivation sa puso natin na talagang ang layunin sa buhay natin ay hindi lamang po para tayo ay iligtas, kundi tayo din po ay gamitin para makapagligtas. So katulad po nito, yung posisyon na yon, yung power na yon, yung authority na yon, gamitin natin para po to saving the lost. Ating pong matulungan yung mga yung pong mga mapapahamak na sila po ay maligtas. Pangatlo po, na layunin sa babaeng mananampalataya, yung layunin naman po sa kanyang pamilya. Yan. Lahat po tayo ay may family. Ano po ba ang layunin ng family sa atin? Sabi po dito sa ating binasa kanina sa verse 12 to 14, si Esther nga po ay meron po siyang pag-aalinlangan na lumapit sa hari. Pero siya ho ay pinaalalahanan ni Mordecai. Sino po si Mordecai? Siya po ang kinikilalang magulang ni Esther sapagkat siya ang nagpalaki sa kanya. So ito po yung kanyang family. Alam niyo po, makikita ho natin dito na ang family ay ginagamit ng Diyos para paalalahanan tayo. Si Esther po, sa kanyang kalagayan, dahil po sa kanya pong posisyon, pinaalalahanan po siya ni Mordecai. Kahit na po nag-aalangan po siya na gamitin yun sa panahon na yun, pero ipinaalala ni Mordecai yung major purpose ng Diyos kung bakit siya nandoon. So minsan tayo po ay nakakalimot. At sabi nga po, ang lubos na nakakakilala sa atin, walang iba kundi ang ating pamilya. Kaya sa panahon po na tayo ay pinapaalalahanan nila, lalo na po may kinalaman sa spiritual na bagay, pakinggan po natin. Ito pong si Mordecai, pinaalalahanan si Esther, iniremind si Esther doon sa kanyang dating kalagayan at sa kinalalagyan niya ngayon na maaaring ito yung purpose ng Diyos kung bakit siya nalagay sa posisyon. So, pakinggan po natin sila. Pangalawa po, ang purpose po ng family ng babae na mananampalataya, sila po yung field to apply woman's authority. Sila po yung field para i-apply yung kanya pong na-gain na otoridad, kapangyarihan, at posisyon. Bakit? Dito ho, sa kasaysayan, nangangailangan na po ng saklolo ang mga kababayan po ni Esther at ang kanyang pamilya na nakabilang po sa papatayin. So, yung authority po niya na gain, yung power niya, yung position niya, ito ho ay pwede niyang magamit na siya'y lumapit sa hari, anuman ang maging kapalit nito. Kaya ho, si Esther ho, nung pagkakataong yaon, yung posisyon na kinalalagyan niya, siya po ang pinakamalapit sa hari para po magsabi sapagkat sabi nga ni Esther, doon po sa verse 13, dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayunan ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y
labag sa batas. At kung dapat ako mamatay, ako nga'y mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. So, ito ho, yung field, yung family. So, alam niyo ho yung family, alam niyo ho ba na sila din po ang kaligayahan o lakas ng loob natin minsan? Nakakatulong po sa pagpapalakas ng loob. So, ang tagubilin na lang ni Esther at gagawin niya na yung talagang pinakalayunin sa kanyang pagkakalagay sa posisyon, ang lumapit sa hari, but pwede niya itong ikamatay. Kaya, ang hiling niya sa kanyang mga kababayan o sa kanyang pamilya, back-upan po siya ng pag-aayuno at pananalangin. Alam nyo, walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos, lalo na po kung ito po ay dadaanin natin sa panalangin na may pag-aayuno. So, nung pagkakataon pong yun, ito po yung hiningi ni Esther. At siya ho ay, sabi nga niya, lumakas ang loob niya. Sabi niya, pwede niya yung ikamatay, at kung siya daw mamamatay, mamamatay nga siya. So, ito naman pong si Mordecai, ginawa lahat ng bilin ni Esther. To make the story short, lumapit po itong si Esther sa hari, at siya ho ay nagkaroon ng estratehiya na magpiging muna, anyayahan ng hari at si Haman. Yung pangalawang araw na kanyang pag-anyaya, doon niya lang sinabi po yung gusto niyang mangyari. At kapag binasa po natin itong Book of Esther lahat, makikita po natin dito na lahat ng mga balak na masasama ng mga kaaway ng Hudyo, sapagkat po si Haman ay kaaway po ito ng mga Hudyo. Siya ho ay mula po sa lahi na kumalaban sa mga Hudyo. Makikita po natin dito na lahat ng binalak po nitong mga kaaway na ito ay nabaliktad. Si Mordecai na pinagawa niya po ng pagbibitinan, yun po ang pinagbitinan kay Haman. Ito naman pong kagustuhan po ni Haman na mapatay ang mga Hudyo, nabaliktad po ang lahat. Ito pong mga nagtangka sa buhay na masama at tumugon doon sa panawagan o doon sa letter ni Haman, sila po ang mga napatay. So alam niyo po, itong pangyayari pong ito, ito ho ay makikita ho natin yung overall na pagkilos ng Diyos sa simula't simula pa, na ang pinaka-purpose lamang po nito, mapuksa ang mga kaaway ng Diyos, sapagkat yun pong nangyaring ito sa loob po ng Susa sa kaharian ni Haring Artajerjes. Makikita ho natin dito na ang Diyos ang siyang kumikilos sa bawat pangyayari. At ginamit lamang po si Esther ng Diyos para ho sa kanyang pinakadakilang layunin, ang mapuksa ang kaaway o mapuksa ang mga kaaway ng Diyos, mapuksa ang mga kaaway ng mga Hudyo. So marami po ang napatay pag tinignan po natin, at halos po nalipol, at yung iba po nagkiklaim na sila'y Hudyo para lang hindi mapatay. Alam niyo ho, minsan yung family po natin, mga kapatid, ito po ay ginagamit ng Diyos sa atin. May time na parang tingin natin, nakaka-pressure sa atin, nakaka-stress, pero alam niyo po, ito yung field na dapat nating pag-applyan kung ano man po yung ating mga natutunan. Ngayon, sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano na, mga anak ng Diyos, at maaaring mayroon pa tayong mga kasambahay na hindi pa nakakakilala. So, yung pong ating posisyong naabot, yung ating authority na naabot, sapagkat alam ko po, na alam naman po natin na sa salita ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos, pinapanahanan ng Panginoon, at meron po tayong authority na maghayag ng kanyang mga salita. At meron pong power, sinasamayan po ng power ng Panginoon na maghayag ng kanyang salita. So, ito pong nag-gain nating authority, power, position, ang
family po natin ang kailangan po nating pag-applyan unang-una. Sila po yung field natin na sila po ay kailangan po na maligtas. Alam niyo po, ito pong nararanasan po natin ngayon. Maaring sa mga kapamilya po natin ay mayroon pong mga nawawala ng pag-asa, pinaghihinaan ng loob, natatakot. Dito po natin i-apply ngayon yung ating pong natutunan sa salita ng Diyos. Tayo po ang magsilbing encourager nila, lakas ng loob, mga word of hope, sana po sa atin naririnig. At hindi po tayo nababago kahit ano pa pong pagdaanan natin. Yung kabutihan, yung kagandahan na itinanim sa atin ng Diyos, hindi po mababago ng mga pangyayari. Purihin po ang Panginoon at Happy Mother's Day sa bawat isa. God bless you all. Tayo po'y dumalangin. Panginoon, maraming salamat ngayong gabi o ngayong umaga sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po, nagmensahe po kayo sa puso namin. Patuloy nga, Lord, na yung ipinaunawa niyo sa amin, amin po itong mai-apply sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang mga mother ngayon. Patuloy nga, O Diyos, na kayo ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng encouragement at patuloy na bilang asawa, bilang ina, patatagin niyo po sila, Panginoon. Sila din po ang siyang maging pintuan para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Dalayan ko po na gawin niyo pong malakas ang bawat isang nanay, matatag ang isang nanay, at yung pong mga binigay niyong kakayanan ay magamit ito para sa ikaliligtas po ng kanilang sambahayan. Sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay ibinabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.